Hello! Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating last day ng online bootcamp 2021. Before anything else, I would like to thank you for staying hanggang sa huling araw, hanggang sa huling session ng ating online bootcamp. Indeed, God is faithful na nagsustain sa atin, na manatiling nakikinig, na manatiling nagpa-participate sa ating online bootcamp. Marami tayong natutunan sa mga preachers natin, sa mga speakers natin, and I hope and I pray na meron din tayong mapulot sa message natin ngayong gabi. Kilala niyo naman ako si Pastor Paul, and bago tayo magpatuloy sa ating message for tonight, I would like to invite you in a short prayer. Samahan niyo ako. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa iyong kabutihan. Thank you for sustaining us hanggang sa last day ng aming online bootcamp. Indeed, kayo po ang Diyos na nangungusap sa amin, not just sa mensahe, Panginoon, ng aming mga speakers, kundi sa personal at araw-araw, Panginoon, na pamumuhay namin, hindi lang during ng online bootcamp. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa strength na binibigay mo, sa provision, Panginoon, na kami po ay nananatiling malakas kahit po kami po ay nasa panahon ng pandemic. Sa gabing ito, O Diyos, samahan niyo po kami, open our hearts and our minds, and maging bukas ang aming puso para tanggapin ang inyong mga salita. Salamat po, ikayo po ang teacher namin ngayong gabing ito. Purihin ka, Panginoon, at dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, para lang sa kalaman ng lahat, paulit-ulit tayo, no? Ang theme natin ngayon ay don't just survive, thrive. At para maunawaan natin or mai-connect ko din yung mensahe ko ngayong gabing ito, try natin i-define ulit yung meaning ng word na thrive. Sabi ng dictionary, ang ibig sabihin doon ng thrive is to grow or develop well or vigorously. So yung quality na develop well or vigorously. To grow or develop successfully or to flourish or succeed. Kaya nga hindi lang siya basta, sige, magsasurvive, marating yung pinaka-goal or yung destination. But syempre, mag-thrive. Yung process or yung journey, yung main concern natin. And also, to benefit from something, especially something that others might find difficult or unpleasant. So, hindi maganda yung nangyayari, pero nagpa-flourish ka pa rin or nagsasucceed ka pa rin or lumalago ka pa din. And finally, to progress toward or realize a goal despite or because of circumstances. Okay. So basically, pag narinig ko yung word na thrive, nung una kong narinig to, para lang sa kaalaman ng lahat, narinig ko na siya, yung word na thrive. But na-appreciate ko yung word na thrive when I heard a song from a band called Switchfoot. Ang ganda ng message ng song, all about not just living your life to the fullest. Not directly about Christian life, pero ma-realize mo na, nilikha tayo ng Panginoon to thrive, not just mabuhay or sige basta makasurvive na lang. So giving or living your life to the fullest. Of course, sa atin as Christians, living our lives sa purpose at sa glory ng Panginoon. So ang unang pumapasok na image kapag naririnig natin yung thrive, ako personally, is puno or halaman na sumisibol or lumalago sa mga bato, katulad ng photos na makita nyo. Nandito yata. Yan. Ayan. So, makita natin na dun siguro sila tumubo, and then to the point na lumaki na sila, nabasag na nung roots nila yung bato. At doon na sila namunga at nagpadami. Pwede rin nating tingnan yung halaman na cactus. Yan, next. Hindi po ako nagpo-promote, pero ang cactus, alam natin na isang halaman na nagtathrive kahit sa extreme conditions. Hindi lang weather, soil, at marami pang conditions na extreme. Mahirap, hindi siya masarap sa pakiramdam kung sa tao.
Pero makikita natin sa photos dito na itong mga cactus na to ay nagbo-bloom. Ang ganda-ganda tingnan at nagta-thrive sila. Hindi lang sila parang nagso-survive. Ano? So, yan. So, sa ating Christian life, sa ating paglakad bilang mga Kristiyano, syempre, nag-start tayo sa simula nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. And then, we have, of course, yung journey natin, yung walk natin. And then, ang pinaka-goal syempre natin is makita natin at makapiling natin si Jesus Christ. Yun yung destination natin, yung makapiling natin ng Panginoon eternally. So, yun parang dun nakafocus yung ating mga mata. Katulad nga sinabi ni Pablo, 'di ba? Sabi doon, hindi sa natapos ko na, but I strive, inililimot ko yung nakaraan, at focus ako sa hinaharap. So, ganun yung ating Christian walk, And maraming Christians, or should I say professing Christians, na focus sila sa destination, which is hindi masama, rather than the process or the journey. Ang ibig kong sabihin, yes, alam natin we are saved sa biyaya ng Panginoon, not by our good works, not by our righteousness, but through Christ, through His grace and mercy na tinanggap natin through faith. And alam natin yon, but since nakafocus na tayo dun sa destination natin, hindi na tayo nagiging parang sort of productive, or hindi na tayo nagiging useful, or sa journey, yung process, yung ginagawa natin while we are waiting para maabot natin yung destination. So, nagiging lax o wala nang paglago, wala nang growth. Para kasi, well, save na ako, okay na ako, parang ganun. So, may mga ganung Christians, especially those who are professing Christians. Hindi talaga totoo or pure na Christians. Meron namang nag-enjoy na sobra sa process or journey to the point na in-enjoy na ang mundo at na-sidetrack na. Kayo ba yan? Or may kilala ba kayong ganyan? Especially sa mga kabataan, na sidetrack na, nawala na yung, ba talaga yung mga bagay na may eternal values. Sa panahon natin, sa era natin, especially sa social media, alam natin na ang social media ay napakalaking factor na minsan nakakaapekto sa pagtingin natin sa ating identity, sa ating value as a person, na parang the more likes, the more akong valuable, the more maraming shares. Alam niyo naman yung ibig kong sabihin. Punta na lang kayo sa Facebook, punta na lang kayo sa Instagram. Saan pa ba? Sa mga kung ano-anong mga apps and social media. Makikita natin na ito yung trend na sinasabayan ng mga kabataan, especially ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. Sabi ko, nasa sidetrack na. Hindi na nawawala na tayo ng focus dun sa ating sa ating goal, sa ating destination. At nakafocus tayo sa journey natin, pero hindi na natin alam kung saan talaga tayo papunta. Ano yung mga bagay na may value, ano yung mga bagay na mas mahalaga. So, Kuya Paul, anong point mo? So, what's your point? Okay. So, my point is, paano ba tayo magta-thrive during the process? Mag-focus tayo sa process or sa journey habang naghihintay na tayo or naghihintay tayo na maabot natin yung ating destination, yung ating goal. Of course, alam natin, ang goal natin is, ultimate goal natin, ako personally, is makapiling ko ang Panginoon sa face-to-face. Kaya nga, di ba, as Christians, hindi tayo, to be honest, hindi tayo takot na mamatay. Sabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Praise the Lord, makakapiling ko na siya. But habang nabubuhay tayo, ano yung gagawin natin? Habang nandun tayo, we are living our lives, ang mga buhay natin as Christians, as disciples of Jesus, ano ba yung gagawin natin para mag-thrive? Especially during this pandemic. Diba? Natanong nyo na ba yan? Alam natin, itong pandemic ay maraming nagawang mga bagay sa atin. So,
Ayan. So, samahan niyo ako, no? Please join me na buksan ang ating mga Bible, ang inyong mga Bible sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Ano? So, hindi ko na siya babasahin totally kasi medyo mahaba yung passage. Pero babasahin ko lang yung mga ilang verses and then itatry kong susubukan kong ikwento ng maayos sa inyo para mas maintindihan natin. Okay, so Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Sabi dito, ito yung tungkol sa parable of the talents. Ano, marahil marami sa atin nakabasa nito or na-share na natin nito. So try lang ulit nating balikan itong passage na to. Sa verse 14, sabi dito, "For it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another one, ulitin ko. To one he gave 5 talents, dun sa isa 5 talents, to another 2, dalawa dun naman sa isa, and then sa pangatlo to another one, to another is isa, okay? To each according to his ability." Okay? Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also, he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, the masters of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, "Master, you delivered to me 5 talents, here I have made 5 talents more." His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of our master." And he also, who had the 2 talents, came forward, saying, "Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more." His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." He also, who had received the 1 talent, came forward, saying, "Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours." So, mukhang mababasa ko na rin lahat. Basahin ko na lang lahat, ano? "But his master answered him, 'You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will be more given, and will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth." Yan, binasa ko na siya lahat, para mas maintindihan pala natin. Okay, so sa ating message ngayong gabing ito, I will discuss more of dun sa principles, sa mga principles, all about kung paano ba tayo, ano yung ating dapat response or reaction or gagawin habang naghihintay tayo in living our lives according, of course, sa will ng Panginoon, while waiting for our destination. So para mas madaling matandaan, nagawa ako ng acronym na ginawa ko siyang SAP or SAP. Napapanahon, di ba? During pandemic. So SAP, alam ko marami sa atin nakatanggap. At yan, okay. So ginawa ko lang acronym yung SAP, yung SAP. So ito yung mga principles na dapat nating tingnan or anong dapat nating gawin while we are waiting sa Panginoon, while we are living our lives dito sa mundong ito. Okay, the first principle, yung S, is the principle of stewardship. Okay, stewardship. Okay, so pag narinig natin yung word na stewardship, malalaman natin or alam natin
na pag sinabing we are stewards, tayo ay pinagkatiwalaan lang. Hindi sa atin yung mga bagay na yon, or in this case, dito sa binasa natin, talents. Actually, hindi yung talents na magaling kang sumayaw, talents yon. Pero ang pinag-uusapan dito sa talent dito is, ito yung monetary thing. Sabihin, pera, na equivalent ito, sabi dito, is equivalent siya sa 20, ang 1 talent is equivalent sa 20 years ng wage ng isang laborer. So, kung sa atin, imagine nyo if ang per day is 350, i-times nyo sa isang buwan, i-times nyo sa 12 months, at i-times nyo sa 20, times 20 years di ba? So, kayo na lang mag-compute. So, ganun kalaki ang isang 1 talent. And makikita rin natin na dun sa passage na ating binasa, makikita natin na merong binigyan ng 5 talents, may 2 at may isang binigyan ng talent. And yung phrase na binanggit dito, sabi dito, and entrusted to them. Makita natin na pinagkatiwala niya dun sa kanyang 3 mga katulong. Alam niyo sa atin, lahat tayo, kabataan ka man, matanda, binigyan tayo, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mga bagay, ng mga resources, ability, skills, talents, money, especially, of course, yung time natin ay pinagkatiwala din sa atin. Yung buhay natin ay pinagkatiwala sa atin. So, gusto kong maintindihan natin, marami kasi sa atin, sabi ko nga, we are sidetrack sa mga bagay na walang eternal value. At parang, yun nga, bahala na ako sa buhay ko, akin naman to. Pero yung concept dito na nakita natin, tayo pala'y katiwala lang. At binigay sa atin yung lahat ng ating mga skills, talents, at yung mga resources natin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabihin, hindi tayo may-ari, pinagkatiwala lang. Ibinigay lang muna sa atin for a span of time. At darating yung may-ari na kukunin ulit ito. So, yung phrase na entrusted to them, and makikita rin natin, to each according to his ability. So, binigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na meron tayo ngayon, depende sa ating abilidad. Kaya nga pansin niyo, may mga taong magaling sa ganito, ako hindi ganon, siya may ganon, pero hindi ako naniniwala na may tao na pinanganak na walang talento, walang skills, walang resources na meron. Lahat tayo binigyan, kaya dapat hindi tayo naiinggit sa bawat isa. Ba't ako ganito lang, siya ganun kadami, ako ganito. Diba? So, hindi ako magaling sumayaw. Diba? Hanga ako sa mga sumasayaw. Diba? Magaling sumayaw. Si AJ, magaling sumayaw. Diba? Sino ba? Sa PAMSI. Si Jack, magaling sumayaw. So, that's their skills. Ako hindi marunong. Meron namang hindi marunong sumayaw, pero magaling naman sa ganitong skill. My point is, lahat tayo binigyan. Kaya, there's no need to compare. Walang competition. And ang point lang dito is binigyan tayo according to our ability. So balik, ang question dito, major question, who owns the resources? Sino bang may-ari ng resources? Saan nanggaling? Sinong nagbigay? Of course, alam natin ng Panginoon. So, sabihin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng lahat, yung buhay natin ay pinagkatiwala lang sa atin. At darating yung panahon, alam natin, hindi natin alam, bukas, mamaya ay kukunin ng Diyos ang pinagkatiwala sa atin. Alala ko lang yung line ni Job, no, sa Job, sa book ng Job. Sabi doon, the Lord gives, the Lord takes away, and then blessed be the name of the Lord. Naiintindihan ni Job na ang lahat pala ng bagay ay galing sa Panginoon. So wala tayong pwedeng ipagmalaki. So the principle of stewardship. Yung A, so yung S is stewardship, yung A is the principle of accountability. A is for accountability. Okay. Darating yung panahon, sabi dito sa binasa natin, sa verse, nasa na yun? Verse 19, now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. So bumalik, to be honest, makikita natin dito na hindi naman sinabi, sabi dito, binigay niya lahat, then he went away. So verse 15, binigay and then umalis. Hindi sinabi, sige,
binigay ko to sa inyo, babalik ako after 3 years or 5 years or 10 years. Babalik ako. Magsusulit kayo sa akin. Walang sinabing time. Kaya nga itong passage na to is referring sa pagdating ng Panginoon. Pansinin niyo sa chapter 25, verse 1 hanggang 13, the parable of the 10 virgins. Yung pagiging handa, pagiging prepared, kasi darating ang Panginoon. At dito naman, nakita natin yung principle of accountability. Kasi, nung umalis yung owner, bumalik siya, the owner will come, magsusulit tayo dun sa nagbigay sa atin, dun sa totoong may-ari ng pinagkatiwala sa atin. So the question is, what is required or what is expected of me? Ano bang in-expect ng Panginoon sa mga bagay na ibinigay sa atin? Tayo ba'y mabuting katiwala? Diba? Itong mga resources natin, itong buhay natin, itong oras natin, yung panahon natin, yung span ng time na tayo nabubuhay, responsibility natin yun at magsusulit tayo sa nagbigay sa atin ng buhay. We are responsible sa lahat ng meron tayo, sa lahat ng pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So, balikan natin, ano bang ine-require, ano bang ni-expect ng Panginoon sa atin? And finally, yung una is principle of stewardship, accountability, and then productivity. Yung letter P is productivity, the principle of productivity. So, the question is, anong ginawa or anong ginagawa? Ito yung basic question natin. Saan naman nangyayari, no? Ngayong pandemic, ano ba yung ginawa natin or ginagawa natin during the pandemic? Magandang isipin natin, ako ba ay naging productive? O umunlad ba tayo? Umunlad ka ba or tumaba ka lang? Ouch, Ikaw ba'y umunlad as a person? May skills ka bang natutunan? Nag-grow ka ba spiritually? Or wala lang, nasa bahay lang ako, nakiklik lang ako sa Facebook, nagla-like, nag-share. Nakapagbasa ka pa ng Bible? Or intentionally, nag-aral ka ba ng salita ng Panginoon? Nagbabasa ka ba? Meron ka bang nabasang book or books during the pandemic? Or wala? Sayang yung oras, sayang yung panahon na nangyari. 2 years, tapos wala man lang tayong natutunan. Kung ikaw ay musician or musicians, may natutunan ka bang bagong chords? O baka GCD pa rin sa loob ng 2 years? May natutunan ka bang bagong scale or bagong areglo? And my point is, ano yung ginawa natin dun sa mga resources na pinagkatiwala sa atin? Yes, we are stewards. Yes, we are accountable. And yes, tayo ba ay productive or walang nangyayari dun sa resources? Ganun pa din. Makikita natin dun sa binigay niya according to their ability, may 5, may 2, tsaka may 1. So, nung dumating yung may-ari, anong nangyari? So, nagsulit yung mga binigyan. Ano bang ginawa nung binigyan ng 5? Ginawa niya, trinade niya, naging 5. Kumita ng 5. So, 10. Yung sa dalawa, ganun din, trinade na doble. Dun sa isa, ano nangyari? Sabi niya, natakot sir ako eh. Alam ko, stricto kayo, binaon ka na lang sa lupa. And then, hinukay ko nung dumating na kayo. At nakita natin doon na sino dun sa tatlo yung naging productive, naging mabuting katiwala, naging accountable sa kanilang resources at binigay sa kanilang talents. Binigyan ng 5 at yung binigyan ng 2. Okay? So, anong ginagawa natin sa meron? Bagay na meron tayo. Pinapaunlad ba natin ito? Or nananatili tayong ganito lang? Naalala ko lang yung isa sa mga parang wisdom na shinare ng isang nanay nung nasa Los Baños ako when I was a student. Sabi niya, crisis or problems do not make or break us. They only reveal who we are. During this pandemic, to be honest, marami sa atin na stress, na nalungkot, at kung ano pa. Yes, normal reaction yun natin. Pero alam nyo ba, ang pandemic din, or any situation, or any crisis, ay nire-reveal talaga kung sino talaga tayo. Kung sino talaga tayo. So, they reveal who we really are. Remember the example of yung tea, yung tsaa, nilalagay siya, hindi natin alam yung kulay, pero pag nilagay natin sa mainit na tubig,
lumalabas yung kulay niya dahil sa mainit na tubig, dahil sa pressure, dahil sa stress, lumalabas yung tunay na kulay. And ganun din sa atin, lumalabas kung sino talaga yung nasa Panginoon. Sino talaga yung totoong disciples ni Jesus, totoong stewards, totoong accountable, at totoong nagiging productive habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Okay, mga kapatid, before I end, alam ko na lahat tayo, sabi ko nga, lahat tayo ay may kanya-kanyang binigay sa ang Panginoon sa atin. Maliit, malaki, the point is binigyan tayo. We are His stewards. Pinagkatiwalaan na binigyan ka ng church, ng congregation, binigyan ka ng talent, binigyan ka ng skills. Okay? Pinagkatiwalaan tayo, binigyan ka ng mga disciples, and we are also accountable. Magsusuli tayo sa Panginoon. And finally, kailangan natin maging productive. Anong ginagawa natin dun sa mga bagay na ipinagkatiwala? And we're talking about lahat, hindi lang sa certain, sa pera, sa time, sa skills, sa talents, at lahat ng mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, ipinagkatiwala natin ng Panginoon sa atin. And nagkaroon lang ako ng parang naisip ko lang, nagkaroon ako ng parang isang slogan, and pinagsama-sama ko yung mga titles, yung mga theme natin noong nakaraang mga bootcamps. And sabi dito sa ginawa ko, to thrive, we as the encounter generation and the forerunner for Christ must stand firm and stand for God to do amazing acts, and must gird for greater things without being fearful to launch out into the deep, for we are serving the unshakable, the unstoppable, and limitless God. Yan. So, to thrive, kailangan nating mag-SAP. Maging mabuting katiwala, maging accountable sa lahat ng meron tayo, at maging productive, anuman yung meron tayo. Gawin natin, huwag natin sayangin yung oras, ang ikli lang ng panahon. Gawin natin lahat ng ito sa biyaya ng Panginoon at para sa kapurihan ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa iyong mga salita. Salamat po dahil totoo at tunay, Panginoon, na kayo po ay nagbibigay sa amin ng lahat ng meron kami. At we owe everything sa inyo. Even our lives, Panginoon, ay galing sa inyo. At anytime, in your time, in your will, at in your purpose, Panginoon, maaari niyo itong kunin sa amin. Maaari kayong dumating, Panginoon. Pero salamat dahil pinagkatiwalaan mo kami, at Lord, we are responsible sa aming buhay. Kami po ay kailangang maging productive, gawin namin yung best para mabigyan ka namin ng glory sa aming mga buhay. Salamat, Lord. I pray for these young people na nanonood, nakikinig, na patuloy niyo pong tulungan, paalalahanan, na laging i-establish ang kanilang pananampalataya sa inyong mga salita, sa inyong pangalan, Panginoon. Dahil ito yung mga bagay na hindi masashake. Ito yung mga bagay na fixed, immutable, Panginoon. Ito yung mga bagay na hindi mawawala sa amin, Lord. Hindi nagbabago, Lord. I pray for these young people na hindi lang patuloy na i-base ang kanilang pananampalataya on their emotions, Panginoon. But rather, manatiling nakatayo at established unang-una sa inyong mga salita. Salamat, Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Spirit of Jesus, living within us, never to fail or forsake, unending promise, heaven inside us, whispers the sound